Magandang umaga po muli sa bawat isa. Good morning. At good morning din sa ating mga kapatiran na sinasamahan tayo sa atin pong pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos sa paglilingkod sa kanyang dakilang pangalan. So, babanggitin ko na po, no? Sila Ate Tess Galvez, no? Nasa Quezon City. Si Jerry po na nasa barko ay kasama din po nating sumasamba sa ating Diyos. Ganon din naman ang mga nasa States, sa New York, si Joy, si Asap, at saka si Tessa. Si Tessa ay si ano, di ba? Teng? Oh, si Teng. Oo, si Teng. Oo, yeah. Kasi Franco, no? Si Teng to. Okay? At ganon din naman po si Ate Vicky na nasa California naman. At ang mga nasa probinsya po, si Kuya Bien at si Ate Annabel sa Laguna, at maging si Ate Aning na nasa Rojas City, Capiz, at maging yung iba pa nating kapatiran na nandito po ngayon sa atin pong lugar, sa Pangarap tsaka sa Ciudad Real, pero maaring may dinaramdam kaya hindi po natin sila nakasama, pero sila po ibig sabihin, nakasama physically, pero kasama po natin sila virtually. Sila Irene, sila Ate Alice, si Gerard, si Sean, si Kathy, at si Ate Lou. Nais din po natin banggitin si Ate Linda Ledesma. Alam ko po kaibigan, okay? Dating classmate ni Ate Vicky, si Ate Linda Ledesma. At ganun din po naman si Tony Ann na nasa Rojas City, Capiz din. Hopefully ay tapusin po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos upang lubusan nating matanggap kung ano ang kalooban niya para sa atin. At marinig po natin at maisakatuparan natin to sa ating mga buhay. Yun po ang atin laging gawain tuwing araw ng linggo. Una sa lahat, sama-sama natin masamba ang kanyang dakilang pangalan sa pamagitan po ng ating pag-awit, pananalangin. At ganun din naman, ang pangalawang ibahagi nito ay yung paglilingkod sa kanya sa pamagitan po ng ating pagkakaloob, na yung pong ating tinatanggap na pananalapi ay ginagamit po natin para sa ikalalaganap pa ng kanyang salita sa pamagitan po ng mga workers natin. Kasama na po si Pastor doon. At yung tinutulungan nating organization ng FCC, dahil marami po tayong itinatanim na mga iglesia pa. So sa pamagitan ng ating pananalapi ay nakakatulong po tayo sa expansion of God's program, Kingdom of God, at yung pong pangangailangan din po sa ating sa loob po ng ating iglesia. At ang panghuling bahagi, ito po ang pangangaral ng salita ng Diyos. So sana po ay lahat po tayo ay involved dun sa iba't ibang bahagi na to, sa pagsamba, sa paglilingkod, at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung pong ating papakinggan na salita ng Diyos ang siya pong gagabay sa atin kung paano po tayo mamumuhay bilang mga anak ng Panginoon, at kung paano po natin ito ibabahagi sa ibang mga tao. Kaya sa umagang ito po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa atin pong pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? So, pero alam niyo po, ini-impress po sa akin ni Lord na meron po tayo isang kapatid na namatayan po ng baby, no? Kaya nais ko po sana magkaroon tayo ng, bagamat may ibibigay na po ang church, no? Pero nais ko po sana magkaroon tayo ng special offering para po doon sa pamilya. Kaya pwede ko po bang hilingan yung basket natin na ilagay dito. Tapos magkaroon lang po tayo ng special offering, saglit lang po. At ipanalangin na rin po natin sila. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, dinadalangin po namin ang iyong pong kaaliwan na ipagkakaloob kay Kathy at saka kay Delmar at sa buong pamilya nila.
na alam po namin, Panginoon, na kinuha mo ng maaga ang anak nila. Ngunit alam po namin na meron kang dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay nangyayari sa mundo. Hindi man po namin maarok sa aming isipan kung ano ang dahilan, pero alam po namin, Lord, still, it is your will na tanggapin po namin sa aming mga buhay na ang mga pangyayaring ganito ay meron kang kapahintulutan. Kaya Panginoon, dalangin po namin ang pagkilos mo po sa buhay ni Delmar at saka ni Ate Cathy na samahan mo po sila sa kanilang pamimighati. Samahan mo po sila sa kanilang pagluluksa at nawa, O Diyos, ay ikaw po ang magbigay ng iyong salita sa kanila at ng comfort na ang bata ay nasa iyong piling. Kaya Panginoon, dalangin po namin, Lord, na kumilos ka rin sa buhay ng mga kapatid namin ito. Ikaw po ang siyang magbigay ng kasiguruhan na kahit sila man, Panginoon, na kami pang nabubuhay dito, ay nangangailangan din ng pagtanggap ng iyong kalooban. At higit sa lahat, habang inaantay din po namin ang aming oras, ay patuloy ka pa rin naming hanapin, paglingkuran, mahalin, at higit sa lahat, sundin ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos, at nawa ay makatulong po kahit ng konti ito pong aming iaalay na pagkakaloob para sa pamilya. I-bless mo po ito. I-bless mo rin po mga taong magkakaloob. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maaari na po tayong magkaloob dito po muli sa atin pong offering basket. So saglit din po. Ako po'y Amen. Okay. So tayo po ngayon ay magpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung papansinin niyo po, ito po'y pagtutuloy ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Kasi napansin ko po, talagang ine-expect ko rin yon na kailangan bigyan ng pansin yung unang topic patungkol po dun sa pagpasok sa makipot na daan or pintuan. So, alam ko po na kailangan bigyan ng pansin yon bilang first point ng ating topic on salvation. Kaya itutuloy po natin yung pag-aaral natin tungkol doon. So, napakahalaga po nito para lalo pa nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos patungkol po sa kaligtasan na ipinagkakaloob niya. So, hilingan ko po ang lahat muli na tumayo at babasahin po natin ang Luke chapter 13 from verse 22 to verse 30. Then Jesus went through the towns and villages, teaching as he made his way to Jerusalem. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? And he said to them, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. But he will answer, I do not know you or where you come from.
then you will say, "We ate and drank with you, and you taught in our streets." But he will reply, "I don't know you or where you come from. Away from me, all you evil doers." And there will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves are thrown out. People will come from the east and west, and north and south, and will take their places at the feast in the kingdom of God. Indeed, there are those who are last who will be first, and first who will be last. Samahan niyo po muli ako sa panalangin, sa paghingi ng gabay sa ating Diyos, sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Siya nga po, Panginoon, minsan pa, tulutan mo ang iyong banal na Espiritu na pangunahan kami sa amin pong pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Gamitin mo lamang po ako instrumento, pero ikaw po ang mangusap sa aming mga puso't isipan. Ikaw po magpakahayag ng iyong salita na siya pong magiging gabay namin kung paano po kami mamumuhay bilang iyong mga alagad, bilang iyong mga lingkod, hanggang sa muli mong pagbabalik. Nadatnan mo nga kami, Panginoon, na nasa pananampalataya. Kaya, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang amin pong pag-aaral at ang pangangaral ng iyong salita. Ikaw po ang matanghal, mahayag nawa ang kalooban mo. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Talagang bago ka magtagumpay, ay kailangan meron kang pagtsatsaga, meron kang pagdidisiplina, deliberate and sustained effort bago matanggap ang trophy, bago ikaw ay manalo. At kadalasan, ang nananalo ay yung talagang nagtyaga, nagsikap. Okay? So, kasi po, ito po ay nakakatakot na katuruan sa panahon natin ngayon na nagsasabi, napakadali ng kaligtasan. Tanggapin mo lang si Jesus, ikaw ay maliligtas na. At pagkatapos ng pagtanggap, ano na ginawa? Balik sa dating buhay, walang pagbabago, half-hearted, okay? So, hindi nila tinanggap ng buong puso ang gospel. Tinanggap lang nila yung alok, pero hindi yata naibigay yung responsibilidad natin bilang anak ng Diyos. Okay? Strive to enter by the narrow door. Ang tawag po ng ibang mga theologians ngayon, doon sa kumakalat na ganong klaseng katuruan, yung easy believism. Easy, just believe and then you are saved. Ang nangyayari po ngayon, nagiging cheap grace at saka shallow repentance on the part of those people na sinabihan na tanggapin mo lang si Jesus at ikay ligtas na. Okay? So, hindi po yata nakita yung ibang katuruan ng ating Panginoon patungkol po sa kaligtasan. Ito po yung patungkol sa kaligtasan, ha? Sino po, ilan po, kukunti lang po ba ang maliligtas? Kaligtasan ang tanong dito. Kaya nga, in order for us to have this salvation, it requires determination on our part. Hindi lang yung pagtanggap, kundi may kasama pong pagsisikap na magkaroon ng pagpasok doon sa makitid na pintuan. Hindi ibig sabihin pala nun hindi ganun kadali ang pumasok. Okay? At alam naman po natin na ito ay sasang-ayon sa ibang katuruan ng ating Panginoon. If you want to follow me, you must deny yourself, take up your cross, and follow me. So meron pong self-denial. At yung pong self-denial ay hindi po madali yun. Taking up your cross ay hindi po madali yun. Okay? Talagang kailangan pagtsatsagaan mo na buhatin ang iyong cross. Be willing to die with it. Alam niyo po, pagka sa kanila, sa mga panahon nila, no? Pag sinabi mong cross,
it means death. Okay? Pag sinabing take up your cross, ibig sabihin, ang sino mang nagbitbit ng kanyang cross noong araw sa kaisipan ng mga tao, pag sinabing take up your cross, ibig sabihin yun, death yun. Dahil ang sino mang may dala ng cross, sooner or later, ipapako siya doon. Okay? Kaya, it means death to ourselves. At yun ang hindi madali. Okay? Kasi, ang pag-surrender sa ating Panginoon, pagsuko ng ating buhay, okay, is just the beginning of the journey. It is not the end. Okay? Kaya nga, habang tayo ay naglalakbay sa buhay na to, simula mong tanggapin si Jesus, meron kang mai-encounter ibang-ibang challenges sa buhay. Papasok dyan ng pride, arrogance, impatience, discouragement, at kung ano-ano pa. Kaya nga po, kailangan mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Kailangan tayong mag-strive, mag-struggle, to fight. Ang nakakalungkot, marami po ngayon ay parang pagka ikaw ay naging Christian, naging believer, ay naku, lahat ng blessing tatanggapin mo. Which is true naman. Pero napag-aralan na po natin dati yon. Pero kasama ng blessing na yon, ang mga struggles din. Kaya nga po, tingnan nyo, no? Nalulungkot akong isipin na napakarami ang tumanggap sa Panginoon, pero nasaan yung pagtsatsaga nila? Na kahit man lang umattend ng church every Sunday, makinig ng kanyang salita para magabayan kung paano tayo mamumuhay. Wala, siyempre, ligtas na ako eh. Pagkatapos makikipagbarkada na ako, ayan, okay? Uunahin ko ibang bagay. Okay? Pagdating ng linggo, biro mo Monday to Saturday, talagang magtsatsaga ka, gumising ng maaga, kasi papasok ka sa opisina. Pero pagdating ng Sunday, hindi mo makuhang gumising ng maaga. Bakit ganon? Nakakapagtaka ko minsan. Parang last priority ang gawain ng Diyos. Kung kaya mo nga, ito. Bakit hindi mo magawa na 2 oras lang tuwing araw ng linggo na maka-attend ng gawain niya? Samantalang sa opisina, 8 to 5 ka doon, babiyahe ka pa, tapos pagdating ng Sunday, hindi mo man lang makuhang umattend. So, kasama doon yung striving Kasi struggle ka na dito, then mag-struggle ka pa dito. If we are working for the material blessings during the first 6 days, okay? O 6 days sa ating buhay, no? Para sa ating material blessing, financial blessing, why not for the eternal blessing na doon natin gagawin? Kaya nga po, part ito ng pagtuturo ng ating Panginoon. Make every effort to enter through the narrow door. Sa bawat tatanggap sa ating Panginoon, dapat bigyan natin sila ng challenge. Na pag tinanggap mo ang Panginoon, susunod ka sa Kanya. Yun ang challenge doon Papasok ka sa isang makitid na pintuan. Okay? At yun ang napag-aralan natin ng nakaraang linggo. Okay? Self-denial, kasama yun sa pagpasok sa narrow door, taking up the cross. Kaya wag po nating sasabihin na napakadali lang po ang kaligtasan. True, napakadali dahil sa tatanggapin mo Jesus at kung tinanggap mo si Jesus, willing kang sumunod sa Kanya, napakadali nun. Kung willing kang sumunod. Ang struggle ay kung merong sinasabi si Jesus na ayaw mo, ayun, doon ka mag-i-struggle. Doon tayo makikipagbaka. Doon tayo lalaban na dapat i-deny ko ang sarili ko for the sake of my God and my Lord. Doon ngayon magkakaroon ng struggle. Kaya yun yung entering the narrow door. So sana maging balanse po ang pagtuturo natin na hindi lang po pagtanggap, kundi pamumuhay, pagkakaroon ng pagbabago, self-denial sa ating mga sarili. So Christianity is not self-fulfillment at all kung tutuusin. It is more of self-denial. Kaya nga po, sa pag-aaral natin, mas lalo nating matututunan ito.
Dahil sa nai-encounter natin yung ibang sinasabi ng ating Panginoon. Now, itutuloy po natin. Dahil sinabi niya, pagkatapos niya sabihin yung make every effort to enter through the narrow door, many will try to enter what will not be able to. Nabanggit din po natin na figuratively, that narrow door could be our Lord Jesus Christ kasi sinabi niya, nagpakilala siya, I am the door. Okay? I am the gate. Kaya nga, magsisimula tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. But then, pagkatapos nun, eto na yung journey natin with the Lord. Hindi pagkatapos natin tanggapin si Jesus, okay, kanya-kanya na muna ulit tayo ng biyahe. Now, we will journey with the Lord. Kasama yon. Now, pagkatapos po niyang sabihin na make every effort to enter the narrow door, okay, and that requires determination on our part, binanggit po niya sa verse 25, sa isang paghahalintulad. Once the owner of the house gets up and closes the door, nako, parang may sinasabi dyan na mayroon pong limitation. Napansin niyo po ba? Once the owner of the house gets up and closes the door, the narrow door, the door will not be always open. There will come a time that there will come an end. And when that master of the house, the owner of the house, okay, sabi dyan, there will come a time that he will shut the door of salvation. Okay? Alam nyo, binabanggit naman sa Corinthians, di ba? 2 Corinthians, na we will all appear in the judgment seat of Christ. Darating ang panahon, we will appear in the judgment seat of Christ and we will receive what is due for what we have done in the body, whether good or bad. Tatanggapin natin ang paghuhukom ng Diyos pag tayo humarap na sa Kanya. Kaya there will come a time that the door will be shut. Okay? So aside from salvation requires determination on our part because the door is narrow, salvation also requires attention because the door will soon be closed. Tandaan po natin yon. Darating po ang panahon na magsasara na po yung pag-alay ng kaligtasan. Kaya nga, it would be tragic on that day na those who are trying to get in, it's too late na pala. Kasi sarado na yung pintuan. Okay? So, yung pong mga tao na patuloy na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, tapos sinabi niya, hindi, tumanggap naman ako sa Panginoon kasi sabi nung pastor na narinig ko tanggapin mo ang Panginoon at ikay maliligtas. Kaya ngayon ligtas na ako, pero makikita nyo, nandun pa rin siya sa sanlibutan. Ang kanyang pamumuhay ay nasa sanlibutan pa rin. Doon po makikita natin yung isang malaking katanungan, Masasabi ba ligtas yung taong yon? Now, kung patuloy siyang nag-withhold ng repentance, patuloy siyang hindi sumasama sa journey ng ating Panginoon kasi nasa kanyang sarili pa rin siya. Wala siyang self-denial. Baka masumpungan niya ang kanyang sarili, too late na. Okay? At ito ay maaring mangyari kapag biglang namatay yung tao. Or biglang dumating ang ating Panginoon. Or hindi natin napapansin, tumitigas na pala ang puso natin. Okay? So, maraming pong dahilan, Siguro maalala po natin, na si Pharaoh, ilang beses niyang pinatigas ang puso niya. At on the 7th and 8th plague, okay? Doon pa lang siya nagsisimulang magbago ng pag-iisip. Pero
nung una, pinatitigas niya ang kanyang puso. Kaya si Lord, hinahayaang tumigas ang kanyang puso. Okay? So darating po ang araw na ang Diyos ay babangon na at isasara na niya ang pintuan. And there will be no another chance for people to get in. Once the door is shut, it is shut. Those inside are in and those outside are out. Kaya nga po itong topic ng Luke 13, kung papansin ninyo, kasama pa to doon sa topic na tinuturo ng Panginoon. Are you in o are you out? Okay? So kung susundan nyo po yung ating pinag-aralan sa Luke 9, 10, 11, 12, 13, ito po'y magkakaduktong no? Meron siyang laging mensaheng pinapaabot sa mga tao. Are you in or are you out? Once the door is shut, those who are inside are in. But those who are outside can no longer enter, but will remain outside. Siguro ang tanong, kailan nasasara yung pintuan? Yan, kuminsan no? Pwedeng itanong ng mga tao na halimbawa, may sinisharean ka. Kailan ba isasara yung pintuan? That depends on the owner of the house. Kasi it will be the owner of the house who will shut the door. Tayo po, hindi tayo dapat huminto sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa paghihikayat sa mga tao, tanggapin niyo si Jesus. At once na tinanggap natin ang ating Panginoon, there would be striving. Okay? There would be struggles, but we must fight. Because the Lord is with us, kasama natin siya, sasamahan tayo, anumang struggle ang ating mapagdaanan, mapagtatagumpayan natin yan sa pamagitan ni Jesus. But there must be a self-denial on our part. There must be taking up of the cross. We must die to ourselves and live in Christ. Lahat ng ito dapat patuloy nating ibinabahagi sa mga tao. Dapat balanse. Na ito ang pagtanggap, pero meron pong struggle. Just like our Lord Jesus Christ, hindi niya tayo niligtas ng ganun lang, kababaw. It took His life to save us. Buhay niya ang kapalit upang tayo makasumpong ng kaligtasan. So hindi po cheap grace ang ino-offer ng ating Panginoon. Buhay niya ang kapalit. Ano ang kapalit natin sa pagtanggap ng kaligtasang binigay ng Diyos? Hindi ba marapat din na buhay din natin ang ialay natin sa Kanya? Ang ipaglingkod natin sa Kanya? Okay? So sana po maging balanse tayo sa ating pagtuturo. Okay? Na kailangan makita natin na darating ang panahon, the door of salvation will be closed. Once the owner of the house. So, when will the door be shut? It depends on the decision of the owner. Okay? Nasa kanya yon, wala sa atin. Kaya nga tayo, patuloy lagi tayo naghihikayat sa mga tao. Kailangan tumanggap tayo sa Panginoon at lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Mag-struggle tayo, mag-strive tayo. Kasi yun ang kalooban ng ating Panginoon. I do believe that the final closing of the door will be at the judgment day. At yun will take place at the second coming of Christ. Pagdating ng Panginoon, di ba? Lagi ko pong binabanggit. Doon sa first coming ng Panginoon, He came as a Savior to save us. Okay? He came as Lord. For those people who will accept Him as Savior, He will be their Lord. Pero when He comes, sa second coming niya, He will come as King and Judge. So doon niya huhusgahan, He will judge the living and the dead. Lahat ng tao. And on that day, the door will be closed. Those who are inside will remain inside, but those who are outside are out. Kaya nga po, kailangan paghandaan natin, at lagi ko pong binabanggit yun, okay,
na ang atin pong paglilingkod sa Panginoon, ang dapat na goal natin is when He comes, we are prepared and part of it. Kaya hindi po tayo dapat nagdidili-dali, no, sa atin pong pananampalataya. Kundi, wala pa naman, matagal pa naman. At yun ang sinasabi ni Peter, no, sa mga ibang tao na nangungutya. Ay nako, pastor, yung sinasabi niyong muling pagbabalik ng Panginoon, bata pa po ako. Narinig ko na po yan sa pastor ng aking mga magulang. Ngayon, matanda na po ako, hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. May mga nagsasabi pong ganon sa sulat na scoffers ang tawag niya. Pero alam niyo kung bakit? Hindi pa bumabalik ang Panginoon? Because He is patient daw. He is patient. At saka, ang inaantay niya for all people to come to repentance. Kaya nga kung hindi mapagpasensya ang ating Panginoon, nako, kawawa po ang maraming tao. Pero still, God is patient. And He wants everyone to come into repentance before His second coming. Para na sa ganon, okay, mas marami ang maligtas. Kaya nga yun ang isang tanong no? Na sinasabi, kukunti lang ba maliligtas? But with the patience of God, okay, and the perseverance of the saints, baka sakali na marami pa ang makasama sa kanyang kaharian. So wag nating iisipin, bata pa naman ako tsaka malakas pa ako, tsaka hindi pa naman siguro darating yung second coming. Marami pa akong pwedeng i-deal. Pagdating na ng panahon na yon, saka na lang. Hindi po natin alam kung kailan ang pagdating ng Panginoon Soon and later, mapag-aaralan natin yan pag dumating na tayo sa Matthew 24. Okay? Kung ano ang palatandaan ng muli niyang pagdating. Kung ano mga palatandaan. Okay? Meron bang palatandaan o wala? Ihanda natin ang ating laging sarili. Di ba? Hindi na natin aantayin yung palatandaan. Ngayon pa lang, ihanda natin lagi ang ating sarili. Okay? So, ito pong pagkikwento ng Panginoon sa kanila, okay? Sa mga Hudyo, yan papunta na siya ng Jerusalem. Kung mapapansin niyo po, no? Yung unang verse na binanggit doon sa ating pag-aaral kanina. Okay? Teaching as He made His way to Jerusalem. Papunta na siya ng Jerusalem. Malapit na niyang i-offer finally ang kanyang buhay. Okay? Kaya naman po, ang mga tao ay dapat nakikinig na sa kanya during His time. Dapat yung mga Hudyo, pinakikinggan na siya. Pero hindi pa rin po siya pinakikinggan. At ganun din po nangyayari sa panahon natin ngayon. Kahit na meron ng palatandaan or signs, kahit na sabihin pa natin na nasusulat na yan, kaya nangyayari itong mga bagay na to, kasi malapit na dumating ang Panginoon, ilan-ilan pa rin po ang nagre-respond. Okay? Kaya nga kailangan makita po natin, now, sabi po sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Huwag mo nang antayin na kung kailan may palatandaan. Now is the day of salvation. Today, if you hear His word, do not harden your hearts. Sa araw na to, sa bawat isang nakikinig po sa atin, kung napakinggan nyo po ang salita ng Diyos, huwag nyo pong patigasin ang inyong mga puso. Okay? Magsimula na po nating tanggapin ang kalooban ng salvation na ino-offer ng ating Panginoon, and after that, let us strive to journey with our God, even in struggles in our Christian life. Kaya nga po, tingnan nyo, no? Yung pong parable of the sower or parable of the seed, kung ako po tatanungin, mas gugustuhin ko yung parable of the soil. Kasi yung sower, walang problema. Si Jesus yun Sinabi niya no? The Son of Man. Yung seed, iisa lang din yun the Word of God.
Pero the soil, iba-iba po ang klase ng soil na binagsakan ng seed, na inihasik ng sower. Okay? Ang soil na matigas, okay, sa lupa, anong ginawa ng dyablo? Nung ibon, kinain. Wala. Binaliwala ang salitang napakinggan. Ang isang soil naman ay napunta sa dawagan. Okay? Sa, ano ba yung dawagan? Yung maraming mga damo. Yan. Ay, hindi, pangatlo pala yon. Na ang isang soil, ang napuntahan ay tigang na lupa na nagkaugat. Okay? Tinanggap nila ang salita ng Diyos na mababaw. Okay? Nagkaugat ng konti, mababaw. Pero nung lumitaw ang mainit na araw, natuyot. Tigang lupa. No? Walang dilig na nangyari. At ang pangatlo, sa mga dawagan. Yung merong mga kasabay silang tumutubo na ibang mga halaman. At na-choke daw yung halaman. Ang pagkakapaliwanag ng Panginoon ay itong mga to ay yung mga worldly pleasures na hindi tuloy nagkabunga kasi nadamay ng sanlibutan. At ang ikaapat na soil ay yung pong matabang lupa. Yun. Tumubo, lumaki, at nagkabunga. Okay? So again, kung marinig po natin ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon, sana hindi tayo matulad doon sa daan, napunta, na ninakaw ng dyablo agad. Yung iisipin natin, wala yan. Di totoo yan. Nakaw agad ng dyablo yun. Or sa tigang na lupa na hindi diniligan, hindi inalagaan, natuyot, namatay, at yung pangatlo ay nasakal sa takbo ng sanlibutan. Sana hindi ganong klase ang ating puso. Today, if we hear His word, do not harden your hearts. For today is the day of salvation. Nawa makita natin ang ating sariling katulad ng matabang lupa. There will come a time that the door will be closed. Metaphorically, no? Magsasara yan. At pagdating noon, pag nasara na yon, yun yung sinasabi ni Jesus na verse 25 and verse 27. Okay? You will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. But He will answer, I do not know you. I do not know where you come from. Imposible naman yun, di ba? Bakit? All-knowing ang ating Diyos. Imposibleng hindi niya kilala ang bawat isa na kumakatok. All-knowing siya. Sabi nga, di ba, ng Bible, kahit bilang ng ating buhok ay alam niya. Kilala niya tayo. Pero bakit hindi niya tayo kilala? Yan. Mamaya, babanggitin ng Panginoon kung bakit hindi niya kilala mga taong ito. Pero tingnan niyo ang claim ng mga tao. Then you will say, we ate and drank with you. Kasi you taught in our streets. Nagturo pa ho kayo, kaya kilala namin kayo Na, kumain pa nga po tayo Na, uminom pa po tayo. Ibig sabihin, among the crowds, di ba? Naalala nyo na nagpakain si Jesus ng 5,000. Okay? Nagpakain din siya ng 4,000. Marami siyang ginawa na malamang ang maraming tao nagsasabi na nakikain pa po kami. We ate and drank with you. And nagturo ka po sa amin. Yet, sa kanila, acquainted si Jesus. Parang, kilala po namin kayo. Pero ang sagot sa kanila ni Jesus, ako, hindi ko kayo kilala. Yan. We know you, Lord Jesus. We know you. Kilala ka namin. Ayan, di ba? Dito po sa atin sa Pilipinas, marami po ang nag-claim na kilala nila si Jesus. Okay?
Pero sinong Jesus ang kinikilala nila? Yung ba yung Jesus na tinuturo ng Biblia? O yung Jesus na nanatiling baby o infant? O yung Jesus na nanatiling nakapako? Sa Biblia po, hindi po nanatiling nakapako si Jesus. Nabuhay na siyang muli. At siya'y naghahari na ngayon. O yung Jesus na kwento nga sa akin ni Jello nung nakaraang Sunday, ano? Yung iba, di ba, yung determination. Yun ang sinere ko, di ba? Yung determination, yung pagpupursigi. Okay? No offense, ha? Pero alam niyo naman, no? Marami tayong kababayan nitong January. Talagang nagpupursigi sila na mahipo. Yung Nazareno, di ba? Talagang makikita mo, nagpupursigi yung mga yun. Talagang meron pa silang striving, nag-struggle talaga sila, makaakyat lang at mahipo, di ba? Tapos sa mga Kristiyano, ano ginagawa? Tulog. Wow. Siyempre, hindi naman yun ang ating gagawing pagpupursige. Pero more of our Christian life, yung transformation ng pagbabago ng ating buhay. So, dito po sa Pilipinas lang, marami po ang parang kilala nila si Jesus. Pero yung ba ang Jesus na tinuturo ng Biblia? Kaya nga po, ako ini-encourage ko, magbasa po tayo ng Biblia kasi dito po nahahayag kung sino si Jesus. Okay? At ang nakakalungkot, kahit sabihin natin, kilala natin si Jesus, ang problema, kilala ba tayo ni Jesus? Okay? At bakit hindi niya kilala yung mga taong ito? I do not know you or where you come from. Away from me, all you evil doers. Ayan. Lumayo kayo, kayong mapaggawa ng masama. At ano po yung kasamaan? Hindi lang po ito yung mga murder na sinasabi natin, ano? Hindi lang ito yung mga adulterers na sinasabi natin, na sinabi din talaga sa Old Testament, sa Ten Commandments, ano? Hindi lang yung mga liars o mga covetous, pero meron din pong mga idolaters na binabanggit dito. Kung babasahin po natin ang Biblia, ma-identify po natin, base din sa salita ng Diyos, who are the evildoers. At ayaw natin maging bahagi tayo ng evildoers na yon, right? Kaya nga, paano natin malalaman kung ano ang evil doing as far as God is concerned? Basahin po natin ang Biblia. Pag-aralan po natin. Isama natin sa Bible study natin. So kung titingnan po natin dito, those who continue doing what is not in accordance to God's will, yun po ang matuturingan na evil doer. Okay? So it's not merely acquaintance, kilala natin ang ating Panginoon. It's not merely na meron tayong tinatawagang Jesus. Kung hindi yung Jesus na tinuturo ng Biblia, baka sasabihin niya, teka sandali, hindi naman ako tinatawagan nyo. Itong klaseng Jesus ang tinatawag nyo eh. Hindi naman ako eh. Kasi ipinahayag ko ng sarili ko kung sino ako sa Biblia. Nabanggit ko na sa inyo noong araw, every time na si Jesus ay magtuturo, kasabay na ipinapakilala niya ang kanyang sarili kung sino siya. Okay? So yung pong works ni Jesus at yung kanyang claim, who He is, andun po lahat sa Biblia. Kaya nga dapat kilalanin natin si Jesus sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita sa Bible at hindi kung ano lang ang ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. We will be surprised pagdating ng araw na baka sabihin natin, Lord, kilala ka namin. Okay? Tinuro pa nga, at nagpupursigi pa nga kami noon na mahipo ka, Panginoon eh. Oh my, baka mamaya, sasabihin lang sa atin ng Panginoon, I do not know you. Okay? So, ang pangatlo ko pong mababanggit dito is that salvation requires relation with
Jesus. Because acquaintance is not enough. Kailangan magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon at hindi yung sasabihin lang natin na kilala natin siya. Huwag nating sasabihin sa ating mga sarili na pupunta ako ng langit kasi sabi ng sikat na host master, lahat ng daan ay papunta din naman sa langit. Kanya-kanyang daan lang yon. Sabi po ng host master yon. Pero hindi yun ang sabi ng master of the heaven and earth ni Jesus. Sabi ni Jesus, I am the only way. There's no other way. Ay, marami po kasi ang ganyan tinuturo no? At sikat sila. Kaya tuloy, maraming followers sila. Kung ikaw, ordinaryong tao lang, ordinaryong estudyante, magsasabi ka ng ganito, ay hindi kita pakikinggan kasi sinasabi ni ganito. Yan. Lahat ng pananampalataya, papunta din naman ang langit. Bakit kailangan pang pumunta ang ating Panginoon at ialay niya ang kanyang buhay? Bakit kailangan niya pang magsakripisyo? Kung gano'n naman pala lahat ng daan ay pipunta ng langit. Kaya illogical po yun para sa akin. At yung claim ni Jesus that He is the only way, the only truth, and the only life. Yung pong pangahawakan natin ngayon. Kaya nga salvation requires relationship with our Lord Jesus Christ. It is not merely acquaintances. Hindi po totoo, hindi po katotohanan, mga kapatid. Okay? Bagamat ordinaryong tao lang ako at contradictory sa sinasabi ng mga sikat, no? Ng mga hosts, TV hosts o program hosts na lahat ng ginagawa natin papunta din naman sa langit. Hindi po totoo 'yon. Dahil si Jesus lamang po ang tanging daan papuntang langit. Okay? Kaya nga, enter through the narrow door. Okay? Enter through the narrow door. So again, it requires relationship with Jesus because acquaintance is not enough. Binanggit niya tuloy doon sa verse 28, there will be weeping and gnashing of teeth. Ito'y kausap niya yung mga Hudyo. There will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves are thrown out. Okay? So again, meron talagang exclusivity as far as faith is concerned. Kasi ito po ngayon ang usong-uso, yung tinatawag pong inclusivity. Lahat i-include mo, wag i-exclude ng mga tao. Ang problema ko po sa ganun ngayon, si Jesus mismo nagsasabi na merong included, merong pong excluded. Okay? But you yourselves are thrown out. Alam niyo po, yung mga Hudyo, ina-assume kasi nila, ina-assume nila na sila ay related kay Abraham, kay Isaac, and Jacob. Perhaps, by blood, talagang related sila. But now, sinasabi sa kanila ni Jesus, you will find yourselves thrown out. Kaya, medyo struggle sa mga nakikinig. Parang panahon ng Wesley Brothers, sa Church of England nung araw, nung pinag-aralan po namin ang church history. Okay? Yung Wesley Brothers, si Charles, at si John, nangaral sila na hindi po lahat ng uma-attend sa church na to ay saved. Abay, siyempre, nanlaki yung mga mata ng mga taong nandun. Mga kilay nila nagtaasan. Sino kayo para sabihin yan? Labas sila, out, tinanggal sila. At doon po sila nagsimula na mag-preach sa mga kalye. Okay, kukuha sila ng isang kahoy, tatayo sila doon. Makinig kayo! Ayun. Kaya doon po nagsimula yung Wesleyan and later yung Methodism. Okay?
Pero nagkaroon ng time na talagang kailangan sabihin sa loob ng church na hindi lahat ng nakaupo ngayon dito ay ligtas. Kailangan meron kang tamang relasyon kay Jesus at hindi mo sasabihin, kilala ko si Jesus. Ang tanong, kilala ka ba ni Jesus? Okay? So, kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon na everyday kinikilala mo siya upang lalo kanyang makilala sa pagsunod mo sa kanyang kalooban every day. We need to read His Word in order for us to know Him more. And in order for us to be known by God. Lord, alam niyo po, aminin ko po sa inyo, kahit na ako po'y nagpapastor na, ay nako, sabi ko sa inyo, hanggang ngayon, lagi pa akong nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, okay? Bagamat feeling, dapat, di ba, lagi na natin sinasabi, no? Worthy na tayo. Pero lagi ko pa rin sinasabi, Lord, I'm not worthy to serve you. Okay? Lagi ko pa sinasabi, kaya nga kung minsan tama din yung mga Catholic, di ba? Yung pag sa pagtanggap ng hostya, bago sila tumanggap, I'm not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Di ba? Sa mga Catholic, di ba? Kasi may mga sablay-sablay pa rin tayo eh. Pero again, pinagtsatsagaan ko yon, Lord, okay? By the blood that you have spilled for my sake, for my salvation, I hang on to you. You are my only salvation. I cannot be saved by what I do, even for your kingdom, but what you did for me. Now, I will strive still to be in your presence, O Lord. Okay? Kanya-kanya po tayong panalangin. Pero dapat pagsikapan natin na sa ating pananalangin, makita po natin ang ating totoong kalagayan. Okay? So again, itong mga Hudyo, hindi nila nakikita ang totoong kalagayan nila eh. Ang nakikita kasi nila, tika, sino ka? Kami ay lahi ni Israel, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, at ni Jacob. Alam niyo po, sa Monday, bukas, sa ATS, sa Asian Theological Seminary, may seminar po kami, pero online. Okay? Kaming mga pastors, okay? At saka mga alumni, mayroon po kaming online seminar regarding ancient Israel and modern Israel. Oh, sabi ko, magandang topic ito. Kasi, di ba, maraming bumabati ko sa Israel dahil sa pagbobomba nila sa Palestine. Okay? Na gumanti lang din naman sila, di ba? Dahil sila unang binomba. Kaya lang, yung pagganti nila ay talagang damay-damay lahat. Hindi lang yung mga Hamas ang kanilang binobomba. Nadadamay pati yung mga ibang Palestinian wives, pregnant women, children. Kaya yun ang isang malaking issue ngayon patungkol sa Israel. Kaya bukas ng gabi, kasama po naming mapag-aaralan yon. Okay? Yung bang ancient Israel, sila pa rin ba ang modern Israel? Yung bang Israel na pinangakuan ng Diyos that you are my chosen people of God, sila pa rin ba to, yung modern Israel? Dito lang makikita na natin, si Abraham, si Jacob, si Isaac at si Jacob, kiniklaim ng mga Israelites na related kami sa kanya. Pero anong sabi niya? Sabi ni Jesus, pagdating ng araw, you are thrown outside. Wow, parang medyo parang makikita natin ano ang attitude ng Israel towards Jesus. Okay? Baka kasi meron silang connotation of who God is, pero they are not related to the Savior sent by God Himself. Okay? Kaya nga, nakakalungkot lang isipin na akala natin tayo ay nasa loob ng church. Ayan. Na tayo ay related kay pastor.
na tayo ay leader ng church o worker ng church. Okay? Na tayo ay mga anak ng mga leaders ng church. Yet, baka pagdating ng araw, sabihin sa atin ng Panginoon to. Okay? Kaya nga po, kailangan matutunan natin ito na meron po talagang dapat na personal na relasyon ang bawat isa sa ating Panginoong Hesus. Bawat isa. We need to decide to be with Jesus. Personal relationship po ito. At wag po nating iisipin, na yung pong yung impyerno, yung thrown outside. Okay? Yung pong magiging kalalagayan ng mga taong ito pagdating ng araw, parang isang party din ng mga wild people o worst people. Okay? Akala natin, yung mga masasama lang talaga pupunta doon. Yung mga addict, yung mga mamamatay tao, yung mga adulterers, yung mga idolaters. Hindi po. Pwedeng ang nandoon, mga religious people. These people, Israelites, they are very religious when it comes to Judaism. But then, you will be thrown outside. There will be lots of religious people perhaps on that time. Kaya nga tayo, as a church, we must examine ourselves individually. Hindi po si pastor ang magde-decide, itong taong ito, active na active to sa church. Kaya tingin ko talaga, nasa atin po yun individually on how we relate with our God. Every day, kausapin po natin ang ating Panginoon. Kilalanin pa po natin siya. At kung ano ang sasabihin niya sa kanyang salita, sundin po natin. Pagharian mo kami, Panginoon, masunod ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Kasamang pinag-aralan natin yan. Alangan na namang ibabaliwala natin ang lahat ng ito for the sake na sinabi kasi sa atin, tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Ipakita mo na nasa iyo nga si Jesus sa pamagitan ng pagbabago ng ating pag-uugali at buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Strive to enter that narrow door. Be determined to enter that narrow door. And give attention that sooner or later that narrow door will be closed. Kaya nga, we need to have relationship with the Master before He shuts the door out. Okay? So, makikita po natin. At ito po maganda na sinabi ng ating Panginoon sa verse 29 to 30. At dito po niya tinapos yung kanyang pagsasalita, yung kanyang pangungusap sa kanila. Okay? People will come from the east, west, north, and south, and will take their places. Yung places ng mga Hudyo na nagkiklaim na sila ang chosen people of God, na sila'y related kay Abraham, kay Isaac at Jacob. These people coming from the east, west, from all over the world, okay, will take their places at the feast in the kingdom of God. Okay? So indeed, those who are last, and I do believe he is now talking about the Gentiles, okay, coming from the east, west, north, and south. All these people who will really put their trust in the Lord and who will strive to enter the narrow door, they will take their place doon sa kingdom of God instead of those Jews who are arrogant and trying to tell the world that we are the chosen people of God. Kaya makikita po natin na it's really true. No? Meron pong katotohanan. There's a lot of truth doon sa salitang, it is not religion, but it is relationship. Okay? Okay? Dito po natin makikita the difference between someone who is saved and someone who is not. Whether they know Jesus
and are known by Him. Yun. Doon po natin makikita ngayon ang difference. Naalala ko nung araw no? Nung nag-a-apply kami sa mga opisina. Sabi, nagiging joke time noong araw. It is not what you know, but it is who you know bago ka mapasok sa opisina. Ibig sabihin, kahit anong galing mo, okay? Kahit anong talino mo, pagka merong isang empleyado ang papasok na kilala si ganito, ay siyang matatanggap, hindi ikaw. Kasi it is who you know. Sabi nila nung araw, kaya nakakasama ng loob nung araw yun. Na magaling naman ako kaysa dito, kaya alam, may kilala siya sa loob, kaya siya ang tinanggap. Kaya nakakasama ng loob. Okay? Pero ngayon po, nai-establish. Meron pa po ako isang kwento noon. Nag-apply ako noon sa Meralco. Tapos ng exam namin, inaantayin namin yung mga result kung sino ang papasok sa amin. Pero bago ibigay yung result, kung sino pumasa sa exam, bago sabihin sa amin yung result, nandun kami lahat. May pumasok na isa, sumilip, taga Meralco. Sino mga taga-UP dito? Engineering position po yung in-applyan ko. Sino ang mga taga-UP dito? May nagtaas ng kamay. Mangilan-ilan. Sino mga taga-Ateneo? May nagtaas ng kamay. Mangilan-ilan. Kukonte. Inaantay ko, sino graduate ng Mapua dito? Yan. Sikat na ng Mapua Wala. Pagkatapos ng dalawang tanong na yun, umalis na. Kamot na lang ako ng ulo Wala bang mga Mapua dyan? Laglag po ako nun. Hindi ako nakapasa. Hindi ako nakapasok ng Meralco. Pero anyway, napasok naman ako ng National Electrification. Parang Meralco din. Okay? Power distribution and transmission. Sa probinsya nga lang, hindi sa Metro Manila o sa cities. Okay? So, yun ang difference ng Meralco sa aming opisina. Power distribution sila, Metro Manila, kami power distribution sa rural. Tapos ang Napocor ang nag-generate ng power. So, yun po yung magkakaiba ng mga offices na yun. Pero nagtataka ako noon, sabi ko, bakit ganon? Hindi nakukuha yata sa galing, kundi nakukuha sa sinong kilala o ano ka. Pero wag yun, pagdating pala ng Bible, ganun talaga tinuturo. It is who you know. Kilala mo pala si Jesus. Ayan. Kilala mo ba si Jesus? Kilala ka ba niya? Okay, pasok ka. Okay? Hindi pala yung effort natin, So, masisira yung arrogance Kasi pagka effort natin, ay magaling ako, mahusay ako, ganito ako, ganyan ako, may ministry ako, ito leader ako, ito ako, pastor ako, lahat na lang, ikaw. Oops! Sablay. Self-denial dapat. Okay? It is because of Jesus. Mga Hudyo, ganun ang kanilang attitude. We are the chosen people of God. Hindi pwede sinasabi mo, Jesus, hindi pwede yan. At sabi ni Jesus, people will come from the east, west, north, and south, and will take your places in the feast in the kingdom of God. Those who are last, the Gentiles, will now be the first. And you, who claims to be first, you will be last. So yun pong ibig sabihin ng talatang yon, Yung akala ninyo sa hulihan ng mga Gentiles, hindi sila katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi, sila mauuna. Bakit? Darating ang araw na yung gospel mau-open na ngayon. Hindi lang sa Israel, kundi throughout the whole world. As a testimony to all nations. Yan. So ang sino mang tatanggap sa gospel na yan, yun, sila yung makakapasok sa narrow door. So medyo, gusto natin ng Israel. Kasi, di ba, yun ang pinanggalingan ng ating ugat, ng ating Christian faith. Pero, fair po ang ating Diyos. Ang ating Diyos, ang basihan niya, si Jesus. Si Jesus. Kaya anyone can know Jesus, how? By coming to Him in faith and
And of course, striving to know Him more so that we could also be known by God. Kung papansinin po natin, it is not being good. It is not about being good. It is not about coming from a Christian family, katulad ng kanilang claim. Ay, galing kami kay Abraham, kay Isaac, at saka kay Jacob. It is who you know that matters. It is all about Jesus. It is all about Jesus. Kaya nga po, there will come a time only those who accepted Jesus and strived, no, to enter that narrow door, to struggle, even maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan natin bilang isang Kristiyano. Pagtsatsagaan natin yan. Sumunod lang sa ating Panginoon. Denying ourselves and taking up our cross, that's part of our Christian journey. Kaya nga po, kung tayo po ay mananampalataya at sinasabi natin, mga kapatid, no, na tayo tumanggap na sa Panginoon, ipakita po natin sa ating buhay yon. Ipakita natin na talagang tayo'y sumusunod sa Kanyang kalooban at hindi lang po tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Okay? So again, medyo, kung papakinggan po natin si Jesus, medyo exclusive talaga. Okay? So as a challenge to every one of us, okay, sa umagang ito, the narrow and closed door, pagdating ng araw, separates those who are in and those who are out. So we need to examine ourselves. At wag na nating alamin pa kung ano yung tanong, kung ano yung sagot dun sa konti lang ba maliligtas. But rather, am I included with those who will be saved? Know Jesus and be known by Him. Kilalanin po natin si Jesus at hingin natin, Panginoon, nawa makilala mo rin ako. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat po sa pagtutuwid mo po ng aming mga isipan patungkol sa tunay na kahulugan ng kaligtasan. Patawarin mo po kami kung akala namin ganun lang kadali ang maligtas. Hindi namin napapansin na ito'y nagiging daan din ng kaaway para madaya namin ang aming mga sarili. Nagiging cheap grace at saka shallow repentance ang bunga. But you have said in your word, Lord, that there is a need for us to have determination in entering that narrow door. To give full attention because there will come a time that door will be shut. And most especially, to have relationship with you. Not only acquaintance, but pure and solid relationship with you. That as we strive through the narrow door, as we journey through this Christian life, we do believe, Lord, that you are with us. And you will always take hold of us, even in our struggles. Lord, salamat po dahil kahit mahirap pala ang maging isang Kristiyano, kasi kailangan naming i-give up ang aming mga sarili. Kailangan namin buhatin ang mga krus namin sa buhay. Lord, magagawa naman namin to kasi nandyan ka, kasama ka namin. Hindi mo po kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan sa amin pong Christian journey. Kaya salamat, Lord,
Dahil dakila ka sa lahat. At ikaw nga po, O Diyos, ang siyang nangako na hindi mo po kami pababayaan o iiwan man. Kaya Lord, anuman po ang pinagdadaanan ng bawat kapatid na nandito ngayon, nakikinig ng iyong mga salita, kung sila man ay may struggles sa buhay, Lord, tulungan mo po silang mapagtagumpayan ito. At higit sa lahat, tulungan mo po sila, Panginoon, mapaalalahanan ang bawat sa amin na part ito ng Christian life. Yet, Lord, kasama ka namin. Salamat, Lord. Ipadama mo sa bawat isa ang iyong pagyakap, ang iyong pagsama sa anumang struggles na pinagdadaanan namin as we continually entering this narrow door. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord.